May mga nagiging desisyon talaga tayo na naaayon lamang sa kagustuhan ng iba. Pero ipaglalaban mo nga ba ang gusto ng iyong puso kung tutol naman dito ang mismong mga magulang mo? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Bernard. Sa isang barangayang tahanan sa isang syudad, lumaki si Bernard sa ilalim ng mahigpit na pangangalaga ng kanyang mga magulang. Ang ama ni Bernard na si Ricardo ay isang retiradong piloto at dating isa sa mga pinakamagagaling sa industriya ng pagpapalipad ng eroplano. Samantalang ang kanyang nanay naman na si Victoria ay isang tanyag na doktor na nagmami-ari ng isang sikat na ospital sa lungsod. Bata pa nga lamang din si Bernard ay pinasok na nga siya ng kanyang mga magulang sa mga pinakamahusay na paaralan. Pinalaki siya ng mga ito na mayroong malinaw na layunin, maging isang profesional na may mataas na katungkulan. Lagi nga rin siyang pinapaalalahanan ng kanyang mga magulang na hindi siya dapat mag-aksaya ng oras sa mga bagay na wala sa plano, kabilang na ang pakikipagrelasyon. Bernard, hindi ka maaaring madistract sa kahit na anong bagay. Madalas sabihin ng kanyang ama sa tuwing sila ay nag-uusap. Ang tanging layunin mo lamang anak ay maging isang piloto, gaya ko. Huwag mong sirain ang pangarap mo. Huwag na huwag mong sisirain ang pangarap namin para sa'yo. Tama ang daddy mo anak. Dagdag pa ng kanyang mami. Ang pag-ibig ay isang hadlang sa tagumpay. Kapag natupad mo na ang pangarap mo anak, tsaka mo na isipin yung mga babae ha. Tandaan mo yan. Sa harap ng kanyang mga magulang, ay tumatango lamang si Bernard. Nagpapakita na susundin niya ang mga ito. Pero sa kanyang puso, mayroon nga siyang lihim na itinatago. Si Mara. Si Mara ay isang simpleng dalaga na lumaki sa hirap. Anak siya ng isang labandera at isang construction worker. Maaga rin siyang namulat sa kahirapan. Pero hindi ito naging hadlang para magsumikap siya sa buhay. Nag-aaral siya sa isang pampublikong paaralan at malaki nga rin talaga ang pasasalamat ni Mara noong makuha nga siya ng scholarship sa parehong universidad kung saan nag-aaral si Bernard. Doon nagsimula ang kanilang kwento. Naging magkaibigan nga sila sa isang grupo ng mga estudyante na mahilig magbasa ng libro. Noong una, hindi pa nga gaanong pinapansin ni Bernard si Mara. Pero noong mas makilala niya ito, nahulog siya sa kakaibang sigla at kasipagan ng dalaga. Sa kabila ng hirap ng buhay ni Mara, hindi siya kailanman nawalan ng ngiti sa labi. Isang araw, habang magsabay nga silang nag-aaral sa library, hindi mapigilan ni Bernard na titigan si Mara. Mara, excuse me. Matanong ko lang din. Paano mo ba nagagawang maging masaya pa kahit na marami kang problema? Tanong ni Bernard. Napatingin si Mara sa kanya at ngumiti. Kasi naman Bernard, wala ring mangyayari kung palagi ako magiging malungkot, di ba? Mas mabuti nang ngumiti at ipaglaban ang pangarap ko kaysa magreklamo sa buhay. Doon napagtanto ni Bernard kung gaano kaiba si Mara sa ibang babae na kanyang nakilala. Hindi siya mahilig sa mamahaling bagay. Hindi siya mahilig sa atensyon. At higit sa lahat, hindi siya nasisilaw sa kayamanan ng ibang tao. Sa halip, mas pinapahalagahan ni Mara ang pagsusumikap at katapatan. Hindi nagtagal ay nahulog na nga rin talaga ang puso ni Bernard kay Mara. Niligawan nga niya ito. Ginawa niya ang lahat para mapasagot si Mara. Hanggang sa nagkaroon na nga rin sila ng relasyon. Ibang-iba nga talaga ang kasiyahan ni Bernard sa tuwing kasama niya si Mara. Pero mayroong isang malaking problema. Hindi maaaring malaman ng kanyang pamilya ang tungkol kay Mara. Bernard, hanggang kailan ba tayo magtatago? Tanong ni Mara isang gabi
habang magkasama nga sila sa isang maliit na karinderya malapit sa eskwelahan. Tumingin si Bernard sa kanya, halatang nag-aalangan. Mara, alam mo namang hindi ganun kadali eh. Kung malalaman nila, baka mawala ka sa akin. Baka magkalayo tayo. At ayoko mangyari yun. Natatakot ako. Pero Bernard, hindi mo ba naisip? Hanggang kailan tayo ganito? Hanggang kailan mo ako itatago? Mahal mo ba talaga ako, Bernard? O takot ka lang sa kanila? Parang hindi mo kayang ipaglaban ako. May lungkot sa mga mata ni Mara noong sabihin niya ito. Nabigla naman si Bernard sa tanong na yun. Mahal niya si Mara, pero hindi nga rin niya alam kung paano ipaglalaban ang kanilang pagmamahalan. Lumipas pa nga ang mga buwan at patuloy lamang nilang itinatago ang kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng takot ni Bernard, hindi niya kayang iwan si Mara. Palagi silang nakikita ng palihim, madalas sa parke ng malapit sa eskwelahan o sa maliit na apartment na inuupahan ni Mara. Doon nila ipinapadama sa isa't isa ang pagmamahal na hindi nga nila kayang maipakita sa publiko. Hanggang sa isang araw, sa loob ng apartment ni Mara, nagbago ang lahat. Mahal, may kailangan akong sabihin sa'yo. Malungkot na bungad ni Mara habang nakaupo sila sa gilid ng kama. Ano yun? Lumapit si Bernard sa kanya. Dahan-dahang inabot ni Mara ang kamay niya at mahina itong hinawakan. Sa kanyang mga mata, may halong kaba at lungkot. Bernard, kasi noong nakaraan ko pa nakahalata, may kakaiba sa katawan ko. At alam ko, hindi normal yun. Nag-pregnancy test ako. At positive, Bernard. Buntis ako. Garalgal na sabi ni Mara. Sa isang iglap, parang huminto ang mundo ni Bernard. Pakiramdam niya ay biglang bumigat ang paligid at hindi nga siya makapagsalita. Mara, buntis ka? Paulit-ulit niyang iniisip ang salitang yun. Tila hindi makapaniwala. Tumango si Mara. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Oh, Bernard. Magiging magulang na tayo. Paano to? Napatayo si Bernard at lumakad papunta sa bintana. Pilit niyang inuunawa ang sitwasyon. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Mahal niya si Mara. Pero paano nga ba ang kanyang pamilya? Paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang mga magulang? Lumapit si Mara sa kanya at mahina siyang hinawakan sa kanyang braso. Bernard, anong gagawin natin? Huminga ng malalim si Bernard at mahigpit na niyakap si Mara. Hindi kita iiwan, Mara. Hindi kita papabayaan kahit na anong mangyari. Sa puntong yun, nagdesisyon na nga si Bernard. Kailangan na nga niyang ipagtapat sa kanyang mga magulang ang katotohanan. Kinabukasan, magkahawak nga silang pumunta sa mansyon ng pamilya nila Bernard. Hindi nga nila alam kung ano ang kanilang sasapitin. Pero isa lang ang sigurado. Hindi na nga nila kayang itago pa ang kanilang pagmamahalan. Lalo na sa kanilang kalagayan ngayon. Hindi pa man sila nakakarating sa mansyon, ramdam na ni Bernard ang kaba sa kanyang dibdib. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ni Mara habang naglalakad sila sa sementadong daanan patungo sa engranding bahay ng kanilang pamilya. Mahal, kinakabahan ako. Hindi ko alam ang gagawin, Bernard. Bulong ni Mara habang humihigpit ang hawak sa kamay ni Bernard. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako.
Hindi kita papabayaan, Mara. Sagot ni Bernard. Pilit nga rin niyang ipinapanatag ang kanyang sarili. Pero kahit ano pa nga ang pangumbinsi niya sa sarili, hindi pa rin niya maalis ang takot sa maaari nilang kaharapin. Kilala niya ang kanyang mga magulang at hindi basta-basta ang mga ito kapag nagalit. Alam niyang hindi nila kayang tanggapin si Mara. Lalo pa dala nito ang isang balita na maaaring ikasira ng imahe ng kanilang pamilya. Noong makarating na nga sila sa pintuan, isang kasambahay ang nagbukas nito at agad naman silang pinapasok. Napansin ni Bernard ang panalamig sa ekspresyon ng mga tauhan ng kanilang bahay. Alam nilang hindi basta-basta na bumibisita si Bernard na mayroong kasamang hindi pamilyar na babae. Nasaan sila mami at daddy? Tanong ni Bernard sa kasambahay. Nandoon po sa taas, sir. Sagot nito na mayroong paggalang. Hawak pa rin ang kamay ni Mara. Dumiretso na nga sila sa taas. Sa loob ng isang silid, nakita niya ang kanyang mami at daddy. Parehong nakaupo sa mahogany na sofa habang nagkakape. Noong makita siya ng kanyang mami, agad itong umiti. O anak, Bernard, anong ginagawa mo dito? Pero noong mapansin nga nito si Mara, bahagyang nagbago ang mukha nito. At sino yung kasama mo? Sino yung babaeng yan? Huminga ng malalim si Bernard at hinigpitan ang hawak kay Mara. Mami, Daddy, may mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Muling sumimsim ng kape ang kanyang daddy bago nga ito nilapag sa lamesa. Ano yun, Bernard? Malamig nitong tanong. Sa pagkakataong yun, hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Bernard. Ito po si Mara, ang babaeng mahal ko. Hindi pa nga tapos si Bernard sa kanyang sasabihin. Kaagad na nga nagsalita si Mara. Buntis po ako. At si Bernard po ang ama. Sambit ni Mara. Kaagad namang namutla ang mga magulang ni Bernard sa sobrang gulat. Napatayo na nga rin sila. Ano? Anong sinasabi niyo? Sambit ng mami ni Bernard. Sa tabi nito, napakuyom ang kamao ng daddy ni Bernard. Hindi ito nagsalita agad. Pero baka sa mukha nito ang galit. Anak, hindi ito maaaring mangyari. Mariing sabi ng kanyang daddy. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit mo hinayaan ang sarili mo na madungisan ng ganito? Sambit naman ng mami ni Bernard. Napapikit na nga lamang si Bernard. Hindi niya inaasahan ang matinig reaksyon ng kanyang mga magulang. Mami, hindi ito isang pagkakamali. Mahal ko po si Mara. At hindi ko ito pinagsisihan. Mahal? Sarkastikong tugon ng kanyang mami. Paano mo nasabing mahal mo siya, Bernard? Kilala mo ba kung sino siya? Halata naman eh. Isa siyang hamak na mahirap. At hindi siya nababagay sa pamilya natin. Hindi nakapagsalita si Mara. Pero kita sa kanyang mukha ang sakit ng mga salita na binitawan ng mga ito. Sa pagkakataong yun, sumabat na nga rin muli ang daddy ni Bernard. Bernard, kung talagang mahal mo ang babaeng yan, bakit mo hinayaang mangyari to? Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Huwag kang magpapadala sa tukso hanggat hindi mo pa natutupad ang pangarap natin para sa'yo. Pero daddy, hindi ko naman po pinlano to eh. Sagot ni Bernard. Pero nangyari na po. At hindi ko kayang itakwil si Mara at ang magiging anak namin. Lumapit ang mami ni Bernard kay Mara at tinignan nga ito mula ulo hanggang paa. At ikaw na babae ka. Ano bang gusto mo kay Bernard?
Ano ang pakay mo? Alam naman natin lahat dito. Pera lang ang habol mo. Napailing si Mara. Nangingilid ang kanyang luha. Hindi ko rin naman po ginusto na maging ganito ang sitwasyon namin, ma'am. Mahal ko po talaga ang anak nyo. Mahal na mahal ko po si Bernard. Sambit ni Mara. Mahal? Kapag nawala ang kayamanan namin, mamahalin mo pa rin ba siya? Hindi kita kayang paniwalaan. Muling sarkastikong sagot ng mami ni Bernard. Sa puntong yun ay napuno na nga rin si Bernard. Tama na, mami. Hindi ko na kayang pakinggan ang masasakit na sinasabi niyo kay Mara. Kung talagang mahal mo siya, Bernard, pumili ka. Kami ba ng mga magulang mo? O yung babaeng yan? Malamig na sabi ng kanyang daddy. Napabuntong hininga naman si Bernard. Tila hindi makapaniwala sa pinapapili sa kanya ng kanyang daddy. Alam niyang ito ang pinakamasakit na desisyong gagawin niya. Daddy, Mami, pamilya ko kayo. Hindi ko po kayang suwayin kayo. Halos pabulong niyang sabi. Sa likuran niya, unti-unting lumuwag ang pagkakahawak ni Mara sa kanyang kamay. Bernard, anong ibig mong sabihin? Hindi siya makatingin ng diretso kay Mara. Mara, mahal kita. Pero, pasensya na. Hindi ko rin kayang iwan ang mga magulang ko. Sambit ni Bernard habang pinipigilan ng kanyang sarili na mapaiyak. Nanlumo si Mara. Halos hindi niya kayang paniwalaan ang kanyang narinig. Ibig sabihin ba, iiwan mo na ako? Dahan-dahang tumungo si Bernard. Hindi makatingin sa kanya. Mara, ayaw ko rin namang iwan ka eh. Pero hindi ko rin kayang suwayin ng magulang ko. Sila ang pamilya ko. Wala ako dito kung wala sila. Kaagad naman naglakad ang mami ni Bernard papunta sa pinto at binuksan ito. Makakalabas ka na, Mara. At tandaan mo, huwag na huwag ka nang babalik dito. Luha ang tumingin si Mara kay Bernard. Umaasang babawiin nito ang kanyang sinabi. Pero wala siyang narinig. Sa huling pagkakataon, humakbang siya papalapit at mahina siya nagsalita. Bernard, akala ko ipaglalaban mo ako. Dahan-dahang tumulo ang luha sa mga mata ni Bernard. Pero nanatili nga lamang siya nakatayo. Hindi makagalaw. At sa puntong yun, tuloy nang tumalikod si Mara at lumabas ng mansyon. Bit-bit ang kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan. Noong tuluyang nawala na si Mara sa kanyang paningin, napaupo na nga lamang si Bernard sa sofa. Pakiramdam niya, itinanggalan nga siya ng isang bahagi ng kanyang pagkatao. Tama yun, anak. Ginawa mo lamang ang tamang desisyon. Malamig na sabi ng kanyang daddy. Tama ang daddy mo. Tandaan mo, Bernard, sa tamang panahon, mahahanap mo rin ang babaeng mas nararapat sa'yo. At hindi siya yun. Dagdag naman ng kanyang mami. Pero sa loob-loob ni Bernard, malabo nang mangyari na maging buo siya ulit. At sa gabing yun, nakatulala lamang siya sa kanyang kama. Iniisip kung nagkamali nga ba siya sa kanyang naging desisyon. Lumipas sa mga taon at sa kabila ng sakit at pangungulila, natutunan ni Bernard na ituon ang kanyang sarili sa pangarap na matagal nang itinakda para sa kanya ng kanyang pamilya. Hindi naging madali ang pagsasanay para maging piloto. Pero sa bawat paglipad niya, pilit niyang tinatakpan ang puwang na iniwan ng kanyang nakaraan.
Tuwing gabi, sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hindi pa rin niya maiwasang maisip si Mara, ang babaeng kanyang minahal, pero iniwan sa harap ng pagsubok. Iniiwasan niya pag-usapan ito kahit sa kanyang sariling kaisipan. Pero may bahagi pa nga rin sa kanya na hindi niya kayang kalimutan kailanman. Pagkalipas pa ng maraming taon, sa wakas ay natupad na ni Bernard ang pangarap na matagal nang itinulak sa kanya ng kanyang pamilya. Naging isang ganap na nga siyang piloto. Sa kanyang unang opisyal na paglipad bilang kapitan, hindi niya maiwasang mapangiti habang nakatingin sa uniforme na kanyang suot. Napakarami talagang pagsubok ang kanyang pinagdaanan bago marating ang puntong ito. Napakaraming sakripisyo na kinailangan niyang gawin. Pero sa kabila ng kanyang tagumpay, may bahagi pa nga rin ng kanyang puso na mayroon pa ring puwang. Habang nakaupo sa loob ng eroplano, hinihintay ang hudyat upang lumipad, hindi niya maiwasang maalala ang ilang nakaraan, ang ilang salita na hindi pa rin niya kayang kalimutan. Mahal kita, Bernard. Naririnig pa nga rin niya sa kanyang isipan ang tinig ni Mara. Ang huling beses na nag-usap nga sila sa loob ng mansyon. Akala ko, ipaglalaban mo ako. Napapikit na nga lamang siya at marahang umiling. Pilit na inaalis ang mga alaala. Hindi na nga niya maaaring balikan pa ang nakaraan. Pag-uwi niya sa kanilang tahanan, pagkatapos ng matagumpay niyang unang paglipad, sinalubong siya ng kanyang mga magulang na puno ng saya at pagmamalaki. Anak, sa wakas, natupad mo na rin ang pangarap mo. Alam kong kaya mo gawin to. Ipagpatuloy mo lang. Malayo pa ang mararating mo, sabi ng kanyang daddy habang ibinagmamalaki siya. Tama ang daddy mo, anak. Ngayon, maaari ka na magsimula ng bagong yugto sa buhay mo. Sana, makahanap pa na rin ng babae na karapat-dapat talaga para sa'yo. Sambit naman ng kanyang mami. Tumango lamang si Bernard, pero hindi nga siya sumagot. Hindi niya kayang sabihin sa kanyang mga magulang na kahit gaano pa kaganda ang iharap sa kanya ng tadhana. Para sa kanya, may bahagi pa rin ang hindi matahimik. Lumipas pa nga ang maraming taon at sa kabila ng lahat ng kanyang mga narating bilang isang piloto, isang bagay na mayroon pa ring patuloy na bumabagabag kay Bernard. Hindi pa rin niya kayang kalimutan ang mga alaalang iniwan sa kanya ni Mara. Sa bawat paglipad niya sa himpapawid, sa bawat matagumpay na paglapag ng eroplano, palagi mayroong tinig sa kanyang isipan na nagtatanong, nasaan na kaya siya? Ano na kaya nangyari sa kanya at sa aming anak? Pero sa tuwing tinatangka niyang sagutin ito, pilit niyang ibinabaon ang tanong sa limot. Pero dumating ang araw na hindi niya maaaring iwasan ang nakaraan. Isang umaga, habang naghahanda siya para sa isang biyahe, biglang nagring ang kanyang telepono. Noong makita niya ang numero, kumabog ang kanyang dibdib. Ang kanilang kasambahay ang tumatawag. Saglit siya natigilan bago ito sinagot. Hello, Aling Rosa. Ano pong problema? Sa kabilang linya, narinig niya ang nanginginig na tinig ng matanda. Bernard, ang daddy mo. Isinugod namin siya sa ospital. Nahihirapan na ang daddy mo. Pumunta ka na dito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Agad niyang tinawagan ang kanilang supervisor para ipaalam na hindi na nga siya makakasama sa biyahe. Mabilis rin siyang sumakay sa kanyang kotse at pinatakbo ito na parang walang pakialam sa bilis. Pagdating niya sa ospital, sinalubong siya ng kanyang mami. Halatang kagagaling lamang nito sa matinding pag-iyak. Pulang-pula ang mga mata nito at nanginginig ang labi. Bernard, mabuti naman at nakarating ka agad. Nasaan si daddy?
Halos hindi niya mapigil ang panginginig ng kanyang boses. Nasa loob siya, anak. Mahina na siya. Hindi na nga siya nagpatumpik-tumpik pa at masok na kaagad sa kwarto. Doon niya nakita ang kanyang ama na nakahiga sa kama. Nakakabit ang iba't ibang tubo sa katawan at mukhang pagod na nga rin sa buhay. Noong maramdaman ng matanda ang presensya ni Bernard, iminulot nga nito kaagad ang kanyang malalim na mata at pilit ng umiti. Bernard, anak, dumating ka na. Mahina ang boses nito. Tila bawat salita ay isang pagsubok. Lumapit si Bernard sa kanyang ama at hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang daddy. Nandito na po ako. Ano po nangyari sa inyo? Huminga ng malalim ang kanyang daddy. Tila bumibilang ng huling sandali. Bernard, may gusto akong sabihin sa'yo bago ako mawala. Parang kinurot ang puso ni Bernard. Daddy naman, huwag ka magsalita ng ganyan. Lumaban ka, daddy. Malalampasan mo to. Pero umiling ang kanyang ama. Hindi na, anak. Alam kong wala na akong oras. Kaya pakinggan mo ako. Tiningnan siya ng kanyang daddy ng diretsyo sa mga mata. At sa unang pagkakataon, nakita ni Bernard ang lungkot at pagsisisi sa mga mata ng kanyang daddy. Nagkamali kami ng mami mo noon sa pagtataboy namin kay Mara. Tumigil ang mundo ni Bernard sa kanyang narinig. Daddy, anong ibig mong sabihin? Alam kong mahal mo siya, anak. Alam kong hindi ka dapat namin pinilit na iwan siya. Pero mas pinili mo pa rin na sundin kami kaysa sa puso mo. At ngayon, anak, gusto kong itama mo ang pagkakamali namin. Hindi makapagsalita si Bernard. Para siyang nawala sa kanyang sarili. Daddy, hindi ko po maintindihan. Ano pong ibig mong sabihin? Mahina pero mariin ang sagot ng kanyang daddy. Hanapin mo si Mara. Hanapin mo ang anak mo. Bumawi ka sa kanila, Bernard. Alagaan mo ang apo namin, ha? Tila isang matinding suntok sa dibdib ang naramdaman ni Bernard. Muli niyang naalala ang lahat. Ang huling beses na nakita niya si Mara. Ang pagmamakaawa nito. Ang pag-iyak niya habang tinatalikuran ito. At ang walang hanggang pagsisisi na sumunod matapos ang lahat ng yun. Pero daddy, paano naman po kung huli na ang lahat? Mahinang hinigpitan ng kanyang daddy ang hawak sa kamay niya. Anak, walang huli sa taong gustong bumawi. At yun ang huling mga salita na binitawan ng kanyang daddy bago nga niya ipinikit ng tuluyan ang kanyang mga mata. Daddy! Daddy! Huwag mo naman kaming iwan ni Mami! Huwag mo akong iwan! Nanginginig ang boses ni Bernard. Napaguluhol na nga siya. Pero wala na naging sagot ang matanda. Ang makinang bumabantay sa tibok ng puso nito ay naglabas ng isang tuloy-tuloy na tunog. Wala na ngayon ang kanyang daddy. Sa unang pagkakataon, mula noong naging piloto na nga siya, mula noong umangat ang kanyang buhay, mula noong iwan niya si Mara, napaluhod si Bernard at umiyak ng buong sakit at panghihinayang. Ngayon lamang niya napagtanto kung gaano kalaki ang pagkakamaling nagawa niya.
At sa araw na yun, itinakda niya sa kanyang sarili na tutuparin niya ang huling habilin ng kanyang daddy. Hahanapin niya si Mara. Hahanapin niya ang kanilang anak. Matapos ang libing ng kanyang daddy, matagal na nakatulala si Bernard sa puntod ng kanyang daddy. Walang tigil ang pagbagsak ng ulan. Tila sumasabay sa lungkot at pagsisising bumabalot sa kanyang puso. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga huling salita ng kanyang daddy. Hanapin mo si Mara. Hanapin mo ang anak mo. Bumawi ka sa kanila. Pero maging si Bernard, inapapatanong din sa kanyang sarili. Pero paano ko sisimulan? Saan ko sila hanapin? Baka wala na sila. Pero sa kabila ng pag-aalinlangan, isang bagay lamang ang sigurado. Hindi na nga siya maaaring umatras. Daddy, ipinapangako ko. Hahanapin ko sila. Babawi ako sa kanila. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay, kaagad siyang dumiretso sa kanyang kwarto at inilabas ang lumang kahon na matagal na nga rin niyang hindi binubuksan. Dito nakalagay ang mga alaala nila ni Mara. Mga litrato, sulat, at munting regalo na ibinigay niya dito noon. Noong kunin niya ang isang larawan nila, hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Nasaan ka na nga ba, Mara? Patawad. Patawad sa lahat. Kinabukasan, agad siya nagpasya na bumalik sa lugar kung saan sila huling nagkita ni Mara. Matagal na panahon na nga ang lumipas at hindi niya alam kung mayroon pa nga ba siyang matutuntun na siyang bakas ng nakaraan nila. Pagdating niya sa lumang barong-barong kung saan dati nakatira si Mara, nanlumo talaga siya sa kanyang nakita. Isang abandonadong bahay. Sira-sira ang bubong at tila matagal na nga rin walang nakatira. Lumapit siya sa isang matandang tindera sa karinderya malapit doon. Manang, magandang araw po. May tatanong lang po sana ako. Tiningnan siya ng matanda. Ano ba yun, iho? May kakilala po kasi ako na dating nakatira dyan. Mara po ang pangalan niya. Kilala niyo po ba siya? Napakunot ang noo ng matanda. Tila inaalala ang pangalang binanggit niya. Ah, si Mara? Matagal na siyang wala dito, iho. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Saan po siya lumipat? Napabuntong hininga ang matanda. Mukhang hindi mo pa pala alam, iho. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Pero si Mara kasi, matagal na siyang wala. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Bernard sa kanyang narinig. Wala? Ano pong ibig niyong sabihin? Iho, matagal nang pumanaw si Mara. May sakit siya noon. Pero dahil sa hirap ng buhay, hindi na rin siya nakapagpagamot pa ng maayos. Hanggang sa tuloy na lamang din siyang sumuko. Sa nalaman ni Bernard, para siyang binigyan ng matinding dagok sa buhay. Totoo po ba yan? Hindi ko kayang paniwalaan yan. Patawarin mo ako, iho. Pero yun talaga ang totoo. Napaupo si Bernard sa isang bangko na malapit doon. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Matagal siyang hindi nakapagsalita. Patawad, Mara. Patawad talaga. Bulong niya habang mahigpit na hawak ang larawan niyang dala. Noong may masmasan na nga rin siya ng kaunti, muling nagtanong si Bernard. Manang, nasaan naman po ang anak niya? Paano na po siya? Napailing muli ang matanda. Naku, kawawa naman yung batang yun. Noong mawala ng si Mara, iniwan niya ang anak niya sa kanilang kapitbahay bago siya pumanaw.
Pero dahil hindi kinaya ng kapitbahay nila ang pagpapalaki sa kanya, napilitan din siyang ipamigay sa iba. Hanggang sa yun, naligaw na rin siya sa lansangan. Balita ko, isa na siyang pulubi ngayon. Palakad-lakad kung saan-saan at namamalimos. Sumakit talaga ang dibdib ni Bernard sa kanyang nalaman. Ang anak ko, isa ng pulubi? Oo, iho. Kawawa talaga ang batang yun. Hindi rin niya alam kung sino nga ba ang ama niya. At wala siyang permanenteng tirahan. Lagi lamang siya sa tabi-tabi. Umaasa sa awa ng ibang tao. Hindi na nga napigilan pa ni Bernard ang mga luha na kanino pa niyang pinipigilan. Nasaan na po siya ngayon, Manang? Sabihin niyo po sa akin. Hindi rin ako sigurado, iho eh. Pero kadalasan, nakikita siya sa plaza. Nakupo lamang siya doon sa isang sulok. Namamalimos. Mabilis na nagpasalamat si Bernard at tumakbo na nga rin palayo patungo sa plaza. Pagdating niya doon, hinanap niya ang bawat sulok, bawat eskinitang posibleng pagpalagian ng bata. Ilang oras siya naghanap, pero wala siyang makita. Hanggang sa isang madilim na bahagi ng plaza, may nakita siyang isang batang marungis, payat, at nakaupo sa gilid ng kalsada. Hawak ang isang lumang lata habang nanginginig sa ginaw. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Bata, anong pangalan mo? At anong pangalan ng nanay mo? Tanong niya. Halos hindi niya maikakaila ang sariling boses dahil sa kaba at emosyon. Tumingala sa kanya ang bata. Jacob po ang pangalan ko. At ang nanay ko naman po, matagal na po siyang wala eh. Wala na po akong nanay. Pero Mara po ang pangalan niya. Parang pinana ang puso ni Bernard. Ito na nga ang sagot sa lahat ng kanyang pagsisisi. Ikaw nga, anak. Ako ang tatay mo. Napatigil ang bata. Tila hindi makapaniwala. Tatay? Totoo po bang sinasabi mo? Mabilis niyang niyakap ang bata. Mahigpit. Punong-puno ng pangungulila at pagmamahal. Oo anak, totoo. Patawad ko ngayon lamang kita hinanap. Patawad kung iniwan ko kayo noon ng nanay mo. Pero ngayon, hindi na kita iiwan. Ipinaliwanag nga ni Bernard sa batang ito kung ano ang nangyari noon. At doon sa gitna ng plaza, sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling nagtagpo ang mag-amang matagal ng pinaglayo ng panahon at pagkakamali. Hindi na muling mawawala si Bernard sa buhay ng kanyang anak. Matapos muling matagpuan ng kanyang anak, hindi na nga nag-aksepa ng oras si Bernard. Mahigpit niyang hinawakan ang maliit na kamay ng bata habang dahan-dahan niya itong inaalalayan sa paglalakad palayo sa lansangan, palayo sa madilim at mapait nitong nakaraan. Habang binabaybay nila ang kalsada patungo sa kanyang sasakyan, naramdaman ni Bernard ang pangatog ng katawan ng bata. Giniginaw ka ba anak? Tanong niya habang hinuhubad ang suot niyang jacket at kaagad na nga rin niyang isinuot sa anak niyang si Jacob. Sa loob ng kanyang kotse, tahimik lamang si Jacob. Hawak pa rin niya ang lumang lata na kanina ginagamit sa panghihingi ng limos. Pansin ni Bernard ang pagiging mailap ng bata, kaya minabuti niyang kausapin ito ng dahan-dahan. Gusto mo bang kumain muna tayo bago umuwi? Tanong niya habang pinapainit ang makina ng kanyang kotse. Dahan-dahang tumango si Jacob. Anong gusto mong kainin? Saglit namang napaisip ang bata. Kahit ano po, basta po may kanin. Doon lalong napuno ng lungkot ang puso ni Bernard. Iniisip pa lamang niya
kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng kanyang anak sa mga nakaraang taon. Hindi na nga niya mapigilang manlumo. Bata pa ito, pero natuto na nga itong makontento sa kahit anong simpleng pagkain. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi niya habang hinahaplos ang ulo ng bata. "Ngayong kasama mo na ako, anak, hindi ka na ulit magugutom." Dinala ni Bernard si Jacob sa isang kilalang fast food restaurant. Noong ihain nga sa kanila ang pagkain, nanlaki ang mga mata ng bata habang nakatingin sa mainit at mabangong pagkain sa kanyang harapan. "Pwede ko na po ba itong kainin?" tanong ni Jacob na tila hindi makapaniwala. Napangiti si Bernard. "Oo naman. Sa'yo yan lahat, anak. Kainin mo ang lahat ng gusto mo. Kung may gusto ka pa, sabihin mo lang sa akin." Walang pagkaalinlangan na sinunggaban ni Jacob ang pagkain. Habang pinapanood ito, napansin niyang nangingilid ang luha ng bata. "Bakit ka umiiyak, anak?" tanong niya habang marana pinapahiro ng pisngi ni Jacob. Lumingon ito sa kanya. Baka sa kanyang mga mata ang matinding emosyon. "Matagal na po kasi akong hindi nakakain ng ganito. Kapag namamalimos po kasi ako, tinatabi ko na lang po hanggang sa makaipon para hindi na po ako magutom pa kinabukasan." Doon tuluyang bumagsak ang luha ni Bernard. Pilit niyang kinontrol ang kanyang sarili para hindi ito mapansin ng kanyang anak. "Mula ngayon, anak, hindi mo na kailangang mamalimos. Hindi mo na kailangang magtipid ng pagkain. Hindi mo na kailangang matulog sa lansangan. Dahil simula ngayon, may pamilya ka na ulit. Hindi kita papabayaan." Pangako niya dito. Dahan-dahang umiti si Jacob. "Talaga po? Hindi niyo na po ako iiwan?" Hinawakan ni Bernard ang maliit nitong kamay. "Pangako, anak, hindi na kita iiwan kailanman." Pagka-uwi sa bahay, kitang-kita sa mukha ni Jacob ang pagkamangha. Palibhasa sinay siya sa lansangan, hindi niya akalain na makakatungtong nga siya sa isang malaki at maaliwalas na bahay. "Saan po ako matutulog?" tanong ng bata. Tila hindi makapaniwala na may tutuluyan na siya. Hinawakan ni Bernard ang kamay niya at dinala nga ito sa isang kwarto. "Dito, anak. Dito sa kwarto mo." Dahan-dahang lumapit si Jacob sa malambot na kama. Marahang hinaplos ang kumot na parang ngayon lamang ito nakakita ng ganoon. "Ang lambot naman po," bulong niya habang unti-unting umihiga. Napangiti si Bernard at tinabahin ito sa kama. "Simula ngayon, anak, ito na ang magiging tahanan mo. Dito ka natitira. Hindi mo na kailangang matulog sa lansangan o kung saan-saan." Biglang niyakap ni Jacob ang kanyang ama. "Salamat po, Papa. Salamat po." Noong marinig ni Bernard ang tawag na Papa, hindi na nga niya napigilan pa ang tuluyang pag-iyak. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon ng pagsisisi at pangungulila, natagpuan niya muli ang kanyang pamilya. Kahit wala na ngayon si Mara, ipinapangako niya na hindi niya papabayaan ang kanilang anak. Pagkalipas ng ilang buwan, unti-unting bumalik ang sigla sa buhay ni Jacob. Malusog na nga ito, mas masayahin at hindi na nga takot sa mundo. Inenroll siya ni Bernard sa isang magandang paaralan. Binigyan ng magandang damit, pagkain, at higit sa lahat, ng pagmamahal na matagal na nga nitong hinahanap. Isang gabi, habang pinagmamasitan ni Bernard ang kanyang anak na mahimbing ang pagkakatulog, napatingin siya sa isang lumang litrato ni Mara. "Mara, nasaan ka man ngayon? Sana nakikita mo ito. Ipinapangako ko sa iyo, babawi ako sa anak natin.
hindi na siya maghihirap ulit. Hindi ko na siya iiwanan pa. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, muling gumaan ang loob ni Bernard. Alam niyang hindi na nga niya kayang ibalik pa si Mara. Pero sa pamamagitan ng kanilang anak, muling nabigyan siya ng pagkakataon para itama ang kanyang mga pagkakamali. Isang bagong simula, isang bagong pamilya, isang bagong buhay. At sa pagkakataong ito, hindi na nga niya hayaang mawala pa. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Bernard. Sa kwentong ito ay ipinapakita nito na ang yaman at pangarap ay hindi dapat maging hadlang sa pagiging tapat sa ating damdamin at sa ating mga mahal sa buhay. Ang mga maling desisyon na bunga ng takot at pangingibabaw ng ibang tao sa ating buhay ay maaaring magdulot ng matinding pagsisisi sa huli. Gayunpaman, habang mayroong pagkakataon pang itama ang ating pagkakamali, dapat tayong magkaroon ng tapang na harapin ito at bumawi sa mga taong ating nasaktan. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.